Isa po sa mga sumalang sa pagdinig tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Pero anya, iniabot lang niya ang confi funds sa isang Colonel Lachica na siyang namahagi ng pondo. Saksi si Joseph Moro. Nangihina at naka-wheelchair na inilabas sa kamera ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon kay Vice President Sara Duterte, umabot sa 150/100 ang kanyang presyon. Isinugod si Acosta sa Veterans Memorial Hospital kung saan sumunod din ang bise. Bago yan, sinasagot ni Acosta ang mga tanong ng mga kongresista tungkol sa 125 million pesos na in-encash niya noong December 2022. Sabi niya, in-encash ang cheque sa Land Bank Show, inilagay sa 4 na traveling bag at dinala sa OVP. Nang ma-encash na po ang parta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Sabi ni Acosta, hindi niya alam kung sino-sino ang tumanggap ng pondo mula kay Lachica na siya raw may alam ng tungkol sa mga proyekto ng OVP sa ilalim ng confi funds. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibase, pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Sumalang din sa pagdinig ang nooy Special Disbursement Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Aniya, 3 beses siyang nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at dinala sa DepEd para ilagak sa isang kahadiyero. Security officer din ang tinukoy ni Fajarda na siyang namimigay ng confidential funds. Siya raw ay si Colonel Dennis Nolasco na si Vice President Duterte ang nagtalaga. I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Ang instruction ng galing po kay BP Sara po. Hindi rin daw alam ni Fajarda kung sino-sino ang mga binigyan ng confi funds ni Nolasco. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confi funds sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umunoy tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Tinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Natanong din sa pagdinig ang 2 pang opisyal ng OVP at DepEd kabilang ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda na bahagi ng Strategic Management Office ng BICE at si Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson of the Bids and Awards ng OVP. Dating DepEd Assistant Secretary si Sunshine Fajarda na tumangging sagutin ang mga alegasyon ng pagbibigay ng bribe o mga sobre sa ilang mga opisyal ng DepEd. Respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Itinanggi ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio na may kinalaman siya sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng kanilang opisina para sa liquidation. Sinabi niya ito nang tanungin ng mga kongresista kung bakit sa mga acknowledgement receipt ay tila pareho ang panulat na ginamit nila ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez. Si Edward Fajarda naman, dating DepEd Special Disbursing Officer,
Nagtanong tungkol sa mga kumakalat na text message kung saan hiningi umano niya ang bank details ng mga regional director at division superintendent. Paliwanag ni Fajarda, utos ito ni Vice President Sara Duterte. Sa tuwing dumadalaw daw kasi noon ang vice-presidente sa mga paaralan, nakikita niya mga DepEd official na nangangailangan ng pinansyal na tulong. Galing umano ang pera sa vice-presidente. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.